Kamusta mga partners in grind? So ngayon, konting kwentuhan lang po tayo tungkol dun sa journey namin kay Mireya. Ang galing mo, Mireya? Ayan, tuloy tayo sa kwento. So, gusto lang namin ikwento yung journey namin kay Mireya, kung paano siya pinanganak, then kung paano namin nasabi na God will provide talaga. Then, gusto rin namin i-share sa inyo yung nalaman namin about zero billing sa hospital and gaano kahalaga yung PhilHealth sa mga ganong sitwasyon, lalo na sa panganak. 37 weeks na si Mireya. Nung huling ultrasound namin siya, then yung result ay nag-breech position. So parang bumaliktad siya, naging suwinga. Then sinabi na si Mireya ay yung timbang ay 1.9. yan, 1.9 yung timbang niya, meaning mababa. So nangyari, medyo kinabahan kami kasi sabi ng OB baka ma-cesarean si Shirley. Medyo alam naman natin na malaki ang gastos talaga. Then nung sinabi na low birth weight nga siya, baka may tendency na i-incubator siya. Ginawa namin, nagpa-estimate din kami sa hospital sa private. Syempre alam natin para mas ligtas nga, tapos mas nakapokus sa pasyente, yung mga doktor, ganyan yung alaga nila. Nagpa-estimate kami, alam naman natin na talagang aabot halos ng 100 plus yung total cost. Di pa sure kasi didepende nga kung gaano katagal yung baby sa incubator. Yun nga, doon namin masasabi na God will provide kasi buti na lang nagkaroon ng kakilala yung mama niya na sinadjust namin na pumunta kami sa Pabella Hospital. Syempre gusto rin namin na maging practical, makatipid, hindi makatipid na basta lang karaos. Gusto rin namin na safety si baby may labas. So nag-worry talaga kami, naghanap kami kung saan mas makakamura or saan mas mapapabuti si baby na may incubator. Nung sinabi na meron nga sa Pabella, agad naman kami nag-research. Ginawa namin, sobrang crucial na nung oras na yon kasi 37 weeks na. So parang, di ba kailangan mo na magpa-check up, magpa-appointment. So, kami, andito sa Santa Rosa, medyo mahirap na pumunta pa or lumuwas ng yung Pabella Hospital. Dr. Jose Pabella Memorial Hospital sa Tayuman, Manila. Nung binabasa namin yung review sa research, medyo merong maganda, merong hindi. Meron kasing lumang Pabella and merong bago. So yung bago nasa Tayuman. Hindi kami nagdalawang isip. Pumunta agad ako, nag-inquire ako doon, nagtanong kami kung paano yung procedure, kung paano yung gagawin, kung ano yung itsura ng hospital, kung malinis ba. Siyempre gusto natin malinis, maayos, tapos na mga anak si Mrs. Kanya. Then nagpunta ako doon, in-observe ko muna yung lugar, nagtanong-tanong ako sa mga pasyente din, tapos doon sa mga pasyente doon sa mga kasama ng pasyente, doon sa mga asawa, yung mga lalaki yung nag-aasikaso doon or mga parents. So iba-iba yung mga sinasabi nila, pero syempre kailangan natin makasigurado, kaya nagpunta na ako sa information. So doon sa information, unang nila sasabihin sa'yo is magpa-appointment. Si Shirley nag-appointment muna kami for check-up online. So yun yung unang yung gagawin. Nakakatuwa dun sa Pabella, yung mga staff nila, very approachable naman sa yun, accommodating. So, magtatanong ko, i-assist ka naman talaga nila. Yun nga lang, syempre, ikaw na rin yung yung totono sa kanila kasi minsan sobrang daming tao, ganyan. Marunong ka dapat tsumempo para masagot ka nila or ma-assist ka nila na maayos. So yun nga yung pina-appointment ni Shirley. So lumabas dun sa appointment ay October 24. October 24 yung
first check-up niya, may mga requirements na kailangan bago pumunta doon. So, make sure na kompleto yung mga requirements na yun. Ano yung mga requirements? Yes, you have IDRMDR, laboratory, ultrasounds, Ayan, saka yung sedula. Yun ang kailangan. Ayun. Pagdating namin doon, October 24, inagahan namin. Sobrang aga namin kasi nga, nire-ready namin yung sarili namin sa mahabang pila. So, umalis kami rito from Santa Rosa ng alas 4, nakarating kami ng alas 6. Then, alas 6 na yun, may pila na. Ano oras simula yung pila? Mga 8. Oh, yun, 8 a.m. simula na yung pila. Wala kaming magagawa kundi sundin yung procedure nila. Sa procedure nga, solo lang si Sherlyn na aakyat. Tapos, ako maghihintay na lang sa waiting area. Hintay lang kung anong mangyayari habang siya naandun. Siya yung mismo nagpo-proseso nung gagawin. Yun lang yung kaibahan nung pag sa ganong government. Nakakabahala, ano rin, kasi siyempre, yung asawa mo, iiwan mo doon. Tapos siya nabala sa sarili niya. Pero ang gandahan naman nun, talagang i-assist siya ng mga staff ng hospital. So ako habang naghihintay, siyempre pinapakiramdaman ko din yung misis ko kung kakayanin ba niya. So sa paghihintay, sa waiting area, okay naman yung lugar nila, malawak. Tapos yun nga lang, talagang tsatsaga ka lang maghintay. Kasi siyempre, unawain natin na public naman talaga, government hospital. Kailangan ng mahabang pasensya. Tumagal yung oras. Nag-cellphone ka ba nun? May cellphone ka ba nun? May cellphone ka? May cellphone ka ba nun? Ayan. So, pwede naman siyang gumamit ng cellphone. Tapos, ina-update niya ako kung ano yung ginagawa. Nung dinala siya sa emergency room daw, ginawa sa kanya yung IE. Doon nalaman na sarado pa. Nung pagkakait niya sa taas, syempre pinili nga namin is yung charity ward. So, inasikaso niya na yung mga requirements. Then sa charity ward, pag sinabing charity ward, may chance nga na lumapit sa malasakit. Kasi pag pay ward, hindi ka pwede sa malasakit. Lahat ng gagawin mo, lahat ng check-up, lahat ng yung mga gastusin, lahat yung babayaran sa pay ward. Pero pag sa charity ward, yun, i-interview siya, yung trabaho niya, ano pa yung interview na personal information, trabaho, tapos nagre-renta sa bahay, kasi yung langay, kasurdo, tapos anong gamit na electric stove pa. Ayun. So, doon, sigurado lang nila na kung may kakayahan yung pasyente or wala. Meron nga tinatawag na category. Since na si Sherlyn nagko-call center, pumasok siya sa category 1. O, sa category 1, siguro yun, yung may trabaho. So, natakot din kami na baka mamaya, kasi sinabi niyang may trabaho, baka mamaya may bayad. Bigla kaming kinabahan na baka mapamahal din kami. Pero, yun nga, kumbaga meron pang sa isip namin na totoo kaya yung zero billing or hindi. Kasi nga, dahil may trabaho siya, baka may bayad na rin kami. Habang inasikaso niya yung mga papeles, mabilis na naasikaso. Then, yun nga, sinasabi sa amin na zero billing talaga. So, hindi pa rin kami naniniwala. Medyo, pa rin sa isip namin na baka may biglang lalabas na bill. Go with the flow lang kami sa process. Sinunod lang namin, trust na process, ika nga. Nung nagpa-check up na nga siya, kasi natapos niya na requirements, na-interview siya sa malasakit, then yung sa PhilHealth niya, nabigay na din yung information, personal information niya. Na-check up na siya, then doon nga nalaman na sarado pa yung cervix. Ang mangyayari sa amin, maghihintay pa ulit kami ng ilang araw na time na maging bumukas na yung service niya. Ayun, noong November 1, pumutok na nga yung panabigay niya.
Then, kasama namin din yung mama niya para tulungan din kami kasi, nga, mga ka-partners yung guide, mahalaga din na may kasama at least tatlo sana kayo kasi ang hirap pag dalawa lang kayo tapos solo ka mag-aasikaso kasi alambawa may dala kang gamit, syempre tatagal kayo ng ilang araw doon, so walang maiiwan habang nag-aasikaso. So make sure na meron din kahit isa na tutulong sa inyong mag-partner. Ayun, so nung November 1, yun nga, pumutok na yung panubigan niya, inakit na siya sa taas. So, hindi na namin alam ng mama niya yung gagawin sa kanya. Lahat kami, kumbaga yung tiwala namin sa kanya na lang, nalakasan niya yung loob niya. Then, tiwala na lang din kami doon sa mga staff, sa mga nurse. Sabi ko nga sa kanya, kaibiganin mo yung nurse, huwag kang maging sopladita, ganyan. Kasi, syempre, at least maalalayan. Pero yun nga, nakakatuwa kasi, talaga sila. Kumbaga, talagang napaka maalaga din nila. And, habang nasa waiting area kami, ayun, yung mama niya ang pumasok doon sa loob ng office para interviewin. Pero natawa kami kasi pinalabas kasi daw kailangan yung asawa para matuto. So, ayun, ako na yung pumunta doon in interview. So, sa interview, parang ulitin lang or i-clarify lang yung personal information ni Mrs. kung tama ba, nagre-renta ba, magkano ginagastos, ganyan-ganyan. So, kinakabahan din ako kasi, yon, lalo sa katulad ko na nagtatrabaho din, ano yung mangyayari sa amin? Pasok kaya kami sa zero billing o hindi? So, yon, habang iniisip ko yun sa interview, kasi nakakaya naman magtanong na, ma'am, may bayad ba talaga to? Wala bang bayad? So, yun, trust the process lang. Siniling sa amin yung PhilHealth niya. Yung inano sa akin, meron parang site doon. Pagkatapos mong interview sa Malasakit, papupuntahin ka sa PhilHealth. Sa PhilHealth, confirmation nung information sa PhilHealth. Merong doon sa iba na kung updated or hindi updated yung PhilHealth, yun yung mangyayari. So, dating doon, next step mo is yung confirmation nga ng PhilHealth. Ang naging problem lang sa kanya, yung company niya, halos 4 years na siya doon. Pero nakita na ang company niya, yung dati pa rin. So, nahirapan kami. Medyo nag-struggle kami kasi matatagalan yung proseso namin. Kasi, hindi ako makapag-proceed sa next step kasi hihintayin pa namin yung company niya na sa amin, na i-update. Ang tagal mag-reply nung company. So, paano na? Sumunod na araw, nakiusap na talaga ako na paano yun, ganun katagal. Anong mangyayari? Yun, nakakatuwa pa rin yung mga staff nila doon kasi mahaba rin ang pasensya. So, sabihin na natin na iba-ibang klase ng tao, iba-ibang katayuan, sitwasyon, pero na-handle pa rin nila yun. Ko sa kanila doon, salute ako sa kanila doon. So, nakiusap ako sa kanila, pinagbigyan naman ako nila na ituloy ko yung proseso habang hinihintay ko yung confirmation or update ng company niya. So, ayun, sa pila, medyo sobrang haba talaga. Halos yung katabi mo, magiging kaibigan mo na, makakakilala mo na, malalaman mo na yung istorya ng buhay nila sa haba or habang ginagawa yung proseso kasi kayo rin yung magkakasama sa pila eh. So, tulungan na lang. Merong nakakalito, nakakatuwa dun sa mga kasabay ko na mga kapwa tatay, kapwa kasama nung pasyente. Nagtutulungan sa proseso pag merong hindi alam, nalilito or may kulang yung katabi, kami na yung nagtutulungan eh. Saan ka pupunta? Anong kulang sa'yo? Anong kailangan mo pang gawin? Yun. Tulungan na lang din. Mas napapabilis yung proseso. Yun. Habang si Mrs. nasa taas, ako naman abala pag-aasikaso nung papeles. Paano kung marami kayong dalang gamit? So yun, yung napakahalaga no, meron ka pang isang kasama na magbabantay ng gamit. Ayan,
kumbaga, kasi sa dami ng tao, kanya-kanya na rin kasi, kailangan hindi mo pwedeng iasa sa katabi mo or kung sino makilala mo, syempre tiwala pa din. Kailangan sariling sikap. So sa waiting area, naghihintay yung mga gamit doon. Kami nasa isang facilities, na doon na matutulog, doon na kakain, or maghihintay talaga hanggang manganak si Mrs. So pagdating ng meron tong speaker from information na magsasabi, tatawagin yung pangalan ng pasyente by code number, ganyan. Halimbawa, si Mrs. 514A. So, ibig sabihin, yun yung room. Yun yung room. So, yun. Kasi hindi pwedeng humamak ng cellphone si Mrs. habang nanganak. So, ang information, maghihintay ka na lang base sa tawag ng information center doon. Kumbaga, kapag narinig mo na yung pangalan mo, saka lang lalapit doon. Then, bibigyan ka nila ng gate pass para umakyat. So, oras ng bisita ay 10 a.m. to 7 p.m. At 10 a.m. to 12 p.m. Then 1 p.m. to 7 p.m. ata. Basta ganun, may oras yung bisita. Pag nanganak si Mrs., ang unang pinapadala ay tubig, biskwit, yun lang, wala nang iba. Kasi may security guard na nag-check. So, hindi pwede yan kahit ano. Then, bawal din ng plastic. Ikaw mag-andalin nyo. Yun. Payo ko lang, then sana yung tubig, lakihan nyo na yung dala para hindi na kayo pabalik-balik pagbili kasi importante yung tubig sa pasyente. Ayun. Wala kayong dapat alalahanin kasi talagang binabantayan naman yung staff nung nurse yung mga pasyente, yung mga buntis. So, ako noon, madaling araw, 2 a.m., tumawag sa akin. Natutulog na kami lahat sa waiting area. Biglang i-announce, magugulat kami na yung pangalan na yon. So, aakyat, dadalhin ko lang yung tubig, saka yung biscuit. Tapos, andun yung guard sa taas, babantayan, kumbaga mag-aabang sila doon kasi sila yung kukuha, sila yung magdadala sa pasyente. Bawal pumasok ang kasama ang bisita sa loob nung ward, ganyan. Yun yung kaibahan sa charity ward saka sa pay ward. Sa pay ward, yun, pwede kang bumisita talaga as in parang private na habang nanganak pwede mo makita, ganyan. Pero doon sa charity ward hindi. Talagang si Mrs. Pero may kasama naman siya. So sa ilang kayo sa room? Ayun, 4 sila sa room. Isipin nyo, yun, government, tapos 4. Kumpara doon sa iba na naririnig ko, siksikan, ganyan. Tapos na nakakatuwa, aircon pa. Aircon ha, public aircon. Tapos napakalinis. Yan. Kaya nakakatuwa na, kaya sobrang, kumbaga nakakagaan ng loob na ganun yung nangyari sa amin na nakapanganak, nakasurvive si Mrs., si baby ng safe na safe. Then yun nga, dahil underweight siya, ang tawag yan? Low birth weight, kinakabahan pa kami noon kasi baka ma-incubator pa. Pero awa ng Diyos, talagang God is great kasi hindi na pinagawa kay baby, na kaya ni baby yung nila mag-ina yung sitwasyon. So, tapos, ako naman, habang nagre-relax na silang mag-ina, naghihintay na lumakas na si Mrs. Ako naman, patuloy pa rin sa pag-aasikaso ng mga documents. So, pagdating sa PhilHealth, kapag may papipirmahan sa kanya, pagkapapirma, didiretso ko na yung information doon sa parang ako na yung tawag dun eh. Pero aasikasuin doon yung mga birth certificate, yan, yung information, napakahalaga nun doon. Yun, medyo mahaba-habang pila yun.
para maayos. Kasi, yung details nga nung birthday, ganyan. Pag naayos mo na naman yun, siguro ang sabi, 45 days bago makuha yung birth certificate. Yan, ganyan. After nun, pupunta ng billing, ng billing. Doon sa billing ngayon, yun, makikita mo yung presyo, yung price, yung computation, kung magkano na gastos. So, nakita namin yung gastos, ang laki talaga. So, kinakabahan pa rin ako kung anong mangyayari. Pero pagdating doon, yun, ipinaliwanag sa akin, tinanong ko na rin kung paano siya nagiging zero billing. Tapos, kung yun pala yung proseso, dahil nga may PhilHealth siya, updated yung PhilHealth niya. Pero kahit di updated, ano pa rin, ganun pa rin yung proseso. Inaano pa rin nila, sinisiro billing. Ang nakakatawa kasi, nung nakita ko sa computation yung charge, yung nagastos, yung bill, ima-minus doon sa PhilHealth. Then, pag na-minus na doon sa PhilHealth, yung mas sobra, yun naman yung babayaran ng malasakit center. So, nakakatuwa kasi yun, ganun yung nangyari sa amin. Ang laki ng presyo, pero yun, zero balance talaga. Wala talaga kami nagastos. Kaya, nakakatuwa. Practical sa buhay ngayon. Sobrang hirap ng sentimo. So, blessing in disguise talaga. God will provide. Doon kami dinala. So, napawi yung namin, yung worries, yun, nakasig kami ng sobrang laki na ganun yung nangyayari sa amin na pinagpapasalamat talaga namin. Yan, salamat sa PhilHealth, salamat sa Malasakit, salamat sa Pabella kasi yun, nakaraos kami sa panganak kay baby Mireya. Then, imagine nyo na lang na yung PhilHealth na ganun pala, bawing-bawi, na yung pala yung nagagawa ng PhilHealth. Yun. Kaya na-share ko na rin itong topic na to kasi syempre sa panahon ngayon, sa mga nangyayari ngayon, sa gobyerno natin, tapos sa sitwasyon natin, sa contribution natin, nakakagalit din, nakakainis din yung mga nawawala na para dapat sa health, para sa PhilHealth, ganyan. Imagine na lang natin kung tama yung nabibigay sa health, sa mga hospital, doon sa zero billing ngayon, sa PhilHealth, kung tama yung naibibigay ng gobyerno, napakalaking tulong. So, yun lang. Gusto lang namin magbigay ng testimony, mag-share na ganong kahalaga pala talaga yung PhilHealth and zero billing sa mga nangangailangan, lalo na siya sa panganganak, sa may sakit. Ayan. Imagine, yung iba na nakakakwentuhan ko, galing pa sa ibang lugar. Aminin natin yung totoo, hindi lahat ng bayan capable o may kakayahan na mag-serve ng maayos, tapos ng malinis, at ganong ka asikaso na paraan. So, sobrang sad kami dun sa Pabella kasi yun nga, from Batangas, Laguna, tapos sa iba pang lugar, Quezon, ganyan, napunta pa ng Pabella para lang makipagsapalaran dahil umaasa sila na sa zero billing na. So sana sa lahat, sa buong bansa natin, ganun yung mangyari. Napakaganda ng may tutulong para sa bawat bayan. So yun, sa bawat mamamayan. Yun, so kami bilang Partners in Grind, yan, gusto lang namin i-share ito sa inyo. So sa mga hindi pa, sa mga mga buntis dyan, ganyan, or gusto humingi ng tips, chat nyo lang kami, comment lang kayo, message lang kayo. Bibigyan namin kayo ng tips para makaraos din kayo, para makapanganak din kayo ng maayos. So yun lang mga Partners in Grind. Maraming salamat. Bye-bye.